Hey! Welcome back mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV, at ito ang Janitor Reacts TV. Hindi po Johnny Depp, usapang utang ha, hindi usapang ula. Magre-react lang po ulit. Ngayon, medyo gusto ko kasing gusto kong ilabas yung mga point of view ko sa mga gitong klase ng mga usapin mga ka-Johnny. Kaya gusto kong makilala nyo ko ng as in yung ganito. Kung hindi lang tayo sa mga usapang utang, kung sa usapang utang, usapang ula naman po, napakarami ko naman po siguro nagawa na video, halos araw-araw naman po, napaulit-ulit na rin po yung mga payo ko sa inyo, no? Sa mga ula victims, no? Pasensya po muna kayo, medyo magre-reacts muna ako ngayon, dahil gusto ko ilabas talaga yung tunay na sa loobin ng sarili ko, ng pagkatao ko. Kasi gusto ko magbigay ng mga opinion sa mga ganitong klase ng usapin, lalo sa mga current events, tsaka sa mga politics. Mga ka-Johnny, kaya Janitor Reacts muna tayo, no? Kasi meron akong gustong pag-usapan about this certain issue sa current events saka sa politics na ang aga pa para pag-usapan. No, ito yung yung presidential race para sa 2028, no? Kasi 2024 pa lang ngayon, pero pinag-uusapan na kung sino yung may advantage sa mga pagiging presidential balls, no? Ito nga po yung sa Pulse Asia Research, no, yung survey nila, dalawa na kilala sa ngayon, pero paalala ko lang mga ka-Johnny, hindi ako yung tipo ng tao ng mahilig bumoto o pumusta sa mga liyamado. Kumbaga sa sugal ako ho ay jihadista. Hindi po ako mahilig sa mga liyamado. Like ngayon, may usap-usapan dahil nga sa presidential race ngayon, survey, na nangunguna na raw po si Senator Rapi Tulfo at mga pangalawa lamang si Vice President Sara Duterte, na dito sa Pulse Asia survey naging 35 na po sa RP. Ano ba to? Itong RP na to, Republic of the Philippines, 35. Pagkatapos si Vice President Sara is 34. Tapos sa NCR po is 41. Tapos sa kay Vice President is 28. Kumbaga parang mga location. Yun nga, ito pa. Pakita ko sa inyo. Mga location pala niyan kung saan matataas yung mga votes ng mga maaaring tumakbo o siniserve nila na tatakbo sa 2028. Ayan. Pangatlo si Leni Robredo. Pangapat si Miss Amy Marcos, si Manny Pacquiao, Robin Padilla. Actually mga ka-Johnny, hindi namin ko sa inyo. Lahat ng mga nakasulat dito, yung mga nasa survey na yan, hindi ko pinagboboto. Lihadista nga po kasi ako, hindi po ako yung sa mga limadista. Ganun po kasi ako kasi gusto ko subukan yung mga hindi kilalang pangalan, yung mga hindi kilala ng mga tao. Hindi ako kasi kasi alam ko naman nanalo yung mga yan kahit ano nang piliin ko sa dalawa, either si ganito ganyan, si Senator or si Vice, mananalo yung mga katulad yung nangyari kay Bongbong tsaka kay kay Vice President, di ba? Binoto ko noon iba. Nasa dihadong partido. Pero bakit nga ba hindi ako basta-basta naniniwala sa mga ganitong klase ng mga tumatakbong presidente? Unang-una mga ka-Johnny, meron kasi akong qualifications about sa mga pagtakbo na presidente. Gusto ko yung yung mayroong integridad o indignidad, yung mga may palabra di honor. Kasi itong dalawang ito, itong nangunguna ngayon sa mga survey, tingnan din natin sa ibang survey results. Ito, yung sa nakita ko sa Facebook, yung sa balita, sa Tangery survey results sa 2028, yung top presidential bets. Ito naman, sa Tangery survey results is nangunguna naman is si Vice President Sara Duterte, then sa pangalawa naman is si Senator Rapi Tulfo. Si Sara Duterte po is 31.5 at si Senator Rapi naman is 30.8%. Ayan. Diba? Kita nyo naman sa ibang survey po yan. Ang kilala ko kasi survey is yung social weather system ba yun o yung SWS na survey. Yan ang mga kilala ko talaga. And then bakit hindi rin ako pabor na boto sila? Magiging lang ako rito fair at hindi ako magiging bias na porket idol ng iba at hindi ko idol magiging unfair naman ako. Ipapatas ko lang
pag-aralan natin yung mga bagay na kung bakit hindi ko sila ibinoboto. Unang-una yung palabra de honor. Kasi etong unahin muna natin si Vice President. Di ba sabi naman po niya noon na hindi siya tatakbo sa mataas na posisyon, and then nangyari, tumakbo. Siguro yung point of niya is hindi siya tatakbo presidente kasi may plano na siya na maging Vice President. Yun na pinapoint out niya. And then ang ayoko lang din naman dito sa both parties na ito, both individuals sa tatakbo presidente kay Senator Rapi is ganun din. 2016 pa, lagi niya sinasabi na never siyang papasok sa politika. Kasi nga, kumbaga sa chess, pinangpon lang naman niya si Niña Taduran, yung kanyang co-host after that time. Na pinangpon niya lang, kumbaga pinangsugod niya lang, tapos nanalo. Tapos biglang ngayon nga, napalitan yung si Niña Taduran ng kanyang asawa at saka ni Sir Erwin Tulfo, di ba? Yun, doon sa AXIS. Napansin niya sigurong may laban. Ayun. Tapos nangangako siya, hindi siya tatako dahil nga marami ang mundo na politika. Yan ang mga sinasabi ko sa inyo, no? Ako kasi pumipili rin ako ng mga tao na may mga palabra di honor. Pag sinabi mo. Pag sinabi mo hindi ka takbo, hindi ka takbo. Ito kasi yung pinapoint out ko lang ngayon. Nagsasalita na naman sila this year na ganito nga, ang sabi nila is si Vice President Duterte, ito yung sinabi niya dito sa isang mga interview sa kanila. Ito yung sagot nila na hindi sila tatakbo raw. Ito, sabi ni Vice President Sara Duterte is napakalayo pa kasi ng 2028 para natin pag-usapan sa ngayon. Ang ginagawa lang natin at ang kailangan natin gawin, lahat ay magtrabaho muna at mag-contribute sa nation building. Yun ang pinapoint out niya. Ibig sabihin, wala siyang sinabing hindi siya tatakbo. Diba? Pinapoint out niya po rito is fokusan muna yung kasalukuyang administrasyon. Doon yung pinapoint out niya. And then, syempre, meron kasi mga lumalabas na mga maling mga hindi mga masamang mga sa kanya, akusasyon, like yung confidential funds, mga kung ano-ano na kung saan siya nai-involve, si Kubuloy, di ba, yung naging issue rin sa kanya na bakit niya nagtatanggol niya, ano bang padrino system yung sa kanila, mga pwedeng iba to para masira yung credibility nila para sa pagtakbo ng pagiging presidente sa 2028. Ito naman si Senator Rapi Tulfo is ito naman ang binigay na salita o sagot doon sa mga interview sa kanya, mga katanungan sa kanya. Ito naman po yung sa kanya, request ko lang po sa mga survey company, wag nyo na pong isama ang pangalan ko. Please lang, nakikiusap po ako. Especially sa 2028, wag nyo na akong isama dyan because wala sa utak ko ang 2028. Yan na, sinabi niya na, papakita ko sa inyo. Actually, meron akong screen record, no, para ebidensya ko kung sakasakaling dumating yung time ng 2028 at talagang kung talagang sure na hindi sila tatakbo both. Pero si Vice President kasi wala may sinabing na tatakbo siya kasi napakalayo pa. Diba? Meron na siyang binibigay na words na may balak siyang tumakbo. Ang binabanggit niya lang is napakalayo pa. Na iba naman yung sagot naman ni Senator Rapi Tulfo sa kanya, sinabi niya, wala sa isip ko, wag nyo na ako isama dyan because wala sa utak ko ang 2028 na presidential ball. Yung ba yun? Sige, yan ang pinapaliwanag ko sa inyo para maintindihan nyo kung bakit dito nyo makikita kung sino yung merong dignidad at merong mga words of honor para iboto natin dyan. Wala akong binaano rito, wala akong nakampihan sa both sides na yan. Dahil nga sabi ko sa inyo, parehas yan, kung tatakbo pareho yan, isa lang dyan ang pwedeng manalo. Either si Vice President o si Senator Rapi Tulfo. Pero bahala kayo kasi majority naman dito sa Pilipinas yung mga liyamado diba? Kaya nga sabi siya, eto survey lang po nila. Pero pinapauna ko lang po sa inyo na tandaan ninyo yung mga salitang ganyan na hindi tatakbo, pero pagdating ng panahon, ayan, kasama na yung buong pamilya, kapatid, asawa, anak. Nasa doon na, political dynasty, isa po yan sa mga dahilan kung bakit hindi ako bumuboto ng mga kilalang pangalan. Dahil yung political dynasty ang isa sa mga
hindi ko gusto dito sa Pilipinas dahil nga nagkakaroon ng padrino system. So yun mga kadyani, no, yun lang. Gusto ko lang mag-react dito sa survey na ito para maunawaan nyo kung ano yung mga point of view ko sa politics. So yun, ito ang yung lingkod ka, Johnny ng Janitor Reacts TV.